Siya si Julian Gutierrez, 25 anyos, napakabuting anak at kapatid. Mabait pong anak si Ana. Marami po siyang kaibigan. Tsaka po malambing po yung anak ko na yan. Wala po siyang kaaway. Masasabi ko lang po talagang napakabait na bata niya. Mahal na mahal siya ng kanyang pamilya. Kaya nga lahat sila ay nagulantang sa malagim na krimeng sinapit ng dalaga. Dakong alas 7 ng gabi, noong 3 ng Setyembre taong 2012, isang napakasaklap na balita ang nakarating sa kanila. Huwag ka mabibigla. May nangyari kay anak, pinatay. Ano, Chang? Ano sabi mo, Chang? Pinatay si anak. Si Julian, natagpo ang nakalutang sa isang palaisdaan sa number 52 M. Sioson Street, Barangay Dampalit, Malabon. Isa nang malamig na bangkay. Nakita ko po yung kapatid ko nakaganyan. Nabali po yung leg, yung katawan nakalublob po sa putik. Nakita ko po yung mata niya, magang-maga. Tapos yung ngipin niya, wala na. Yung brace niya, nakita ko nakalabas sa leg niya. Talagang maaawa kayo sa anak ko. Nakanganga yung leg niya. Na yung ganto, sabog. Tapos yung mata niya, sarado. Pangit, napakapangit ng ginawa sa anak ko, yung ginawang krimen. Sabog yung ulo. Diyos ko, wala naman pong kalaban-laban yung anak ko. Napakapayat po ni An-An para ganoonin niya. At sa tapat ng palaisdaan, napansin ng mga otoridad ang isang bahay. Sa loob ng bahay na ito, na-recover ang ilang ebidensyang pinaniniwalaang ginamit sa pagpaslang sa dalaga. Maaaring sabihin natin na talagang yung biktima talagang binugbog muna ng gusto ng suspect bago niya ngayon pinagsasaksak at nilagari sa leeg. Ang malaking katanungan, sino ang nagmamay-ari ng bahay na iyon? At ano ang motibo niya sa likod ng brutal na pagpatay kay Julian?